iba pang balita, sa Agosto na magbubukas ng klase ang UP at Ateneo de Manila University sa susunod na pasukan. Ayon sa pamunuan ng UP at Ateneo, ito'y upang makatugon sa international standards sa larangan ng edukasyon. Ang posibleng epekto ng pagpapalit ng academic calendar sa sistema ng edukasyon sa bansa at ang bagay na dapat isaalang-alang ay ibabalik ni Benj Bondo. Epektibo na sa susunod na panuroang taon ng pagpapalit ng academic calendar ng dalawa sa pinakamalalaki at pinakakilalang pamantasan sa bansa, ang Universidad ng Pilipinas at Ateneo de Manila University. Sa ilalim ng naturang patakaran, magsisimula sa Agosto at magtatapos sa Mayo ang panuroang taon sa dalawang pamosong institusyon. Ang mga pamunuan ng dalawang universidad naniniwalang makatutulong ito upang makasunod ang kanilang mga mag-aaral sa mga programang pang-akademikong kinikilala sa buong mundo at upang makasabay ang kasanayan ng mga Pilipinong mag-aaral sa iba pang lahi. Isa sa mga ito ang ASEAN Integration sa 2015 kung saan higit pang palalakasin ang ugnayan ng mga bansang kasapi nito sa iba't ibang aspeto kabilang ang edukasyon. Ang Pilipinas na lamang ang tanging bansa sa rehiyon na may June to March na academic calendar kasunod ng pagpapatupad ng Thailand ng September to May na academic calendar simula noong 2011. Sa pamamagitan ng synchronized academic calendar ng Pilipinas at ng iba pang bansa, inaasahang higit na magiging madali ang pagsasagawa ng mga aktibidad gaya ng exchange, extension, research at partnership programs para sa mga at maging sa mga guro. Ang Commission on Higher Education walang nakikitang mali sa hakbang na ito ng UP at Ateneo. Ayon sa CHED, may autonomous status ang dalawang institusyon kaya't maaari nitong ipatupad ang naturang patakaran nang hindi kumukonsulta sa kanila. Paliwanag ng ahensya, posible ang pagpapalit ng academic calendar basta't naaayon ito sa batas. Batay sa Republic Act 7797, hindi dapat nalagpas sa huling araw ng Agosto ang pagbubukas ng klase sa mga kolehiyo at pamantasan sa buong bansa. Sa kabila nito, kailangan ng masusing konsultasyon sa pagitan ng pamunuan ng mga paaralan at ng mga mag-aaral, magulang at mga guro na tuwirang maaapektuhan ng pagbabagong ito. Nakapaloob dito ang schedule ng mga entrance at licensure examinations, semestral at summer breaks, graduation at maging ang pagbabayad ng tuition fee na posibleng ma-adjust kasabay ng pagbabago ng academic calendar. Kaugnay nito, bumuo na ang CHED ng isang technical working committee upang mapag-aralang mabuti ang pangkalahatang epekto ng academic calendar shift sa kalidad ng tertiary education sa bansa. Ipatutupad ng UP ang nasabing patakaran sa 7 campus nito, maliban sa UP Diliman kung saan nagpapatuloy ang konsultasyon ukol sa usapin. Wala namang magiging pagbabago sa June to March na academic calendar ng Ateneo Grade School at High School. Para sa Telebisyon ng Bayan, Benj Bondo.